ceasefire. Ito ang nangyari nung binawi na ng majority ng Lopez family yung kanilang plano para tanggalin si Piqui Lopez bilang presidente ng Lopez Inc. Para sa mga may hindi alam, Lopez Inc. ang may-ari ng ABS-CBN at sinusundan ko itong real-life teleserye na to na nag-umpisa ng mga nakaraang buwan kung saan unang binoto ng mga kamag-anak ni Piqui Lopez para tanggalin siya bilang presidente ng Lopez Inc. Pero paano ba tayo umabot dito at saan ba ito nag-umpisa at ano ba talaga yung issue? At bakit importante na tinitignan natin ang lahat ng panig bago tayo humusga sa kung sino ba ang tama at mali? At dito sa video na to, pag-uusapan natin ngayon kung ano ba talaga nangyari dito sa Lopez Inc. Bago ko ikwento sa inyo lahat, kailangan nyo malaman kung ano ba talaga ang Lopez Inc. Ang Lopez Inc. ay pagmamay-ari ng mga Lopezes at meron siyang 4 na block. Yung isang block, yung pagmamay-ari ng Presta Corporation. Ito ang branch ni Presi Sinakis with 15.98% shares of Lopez Inc. Sunod naman yung Creme Management Corporation. Ito yung branch ni Henny Lopez with 25.68% shares. Tapos meron din yung Mantes Corporation. Ito yung branch ni Manolo Lopez with 29.17% shares. At yung last branch ay yung Crosslaw Corporation. Ito yung branch ni Oscar Lopez which owns 29.17% at ito yung branch ni Piqui Lopez. Ngayon, ang Lopez Inc. ang may-ari ng ABS-CBN. Pero sa mga may hindi alam, meron pa silang isa pang branch in infrastructure and power. At dito sa branch na to, Lopez Inc. owns 54.74% of Lopez Holdings Corporation. Ang Lopez Holdings Corporation naman owns 60.67% of First Philippine Holdings. Tapos First Philippine Holdings owns 76.74% of First Gen Corporation. So pag tinignan mo yung corporate structure na to, makikita mo dito that Lopez Inc. actually only owns 25.49% of First Gen. Ngayon si Piqui Lopez is the president of Lopez Inc. He is also the chairman and CEO of First Philippine Holdings and First Gen Corporation. Basically, si Piqui Lopez ang in charge sa energy at infrastructure businesses ng mga Lopezes. At dahil sa kanya, lumaki ang mga negosyo ng mga Lopez dito sa sektor na to. So ngayon, ano ba nangyari? Alam mo, before this issue, hindi ko alam kung sino si Piqui Lopez. Tapos una kong narinig yung pangalan niya, nung nakita ko nga yung balita, natatanggalin daw siya bilang presidente ng Lopez Inc. At lumabas dito na lahat daw ng kanyang mga pinsan ay binoto para tanggalin siya. In other words, the 71% all agreed to take out Piqui Lopez as president of Lopez Inc. Ngayon nagtaka ako kung bakit ba talaga siya tinanggal bilang presidente ng Lopez Inc. Apparently, lumalabas dito na tinanggal daw siya dahil hindi daw na-inform or na-consult yung mga magpipinsan on the 50 billion sale of 60% of First Gen's natural gas business to Prime Infrastructure last November. Tapos, the same happened this April when First Gen acquired 33% stake in Prime's hydro business for 62 billion pesos. Ang may-ari ng Prime Infra is Enrique Razon Jr. Tapos dahil in-exclude daw sila from such significant decisions, clear failure daw yan sa parte ni Piqui in fiduciary responsibility and a circumvention of corporate governance. Tapos, idagdag mo pa to. Nasabi nila may nakita daw silang 2 poison pill kung saan na pag tinanggal si Piqui sa First Gen o sa First Philippine Holdings, kailangan daw magbayad ng 24 billion ng First Gen sa Prime Infra. At magkakaroon ng pagkakataon na i-buyback ng Prime Infra yung 33% na binenta nila sa First Gen na may halagang 62 billion pesos with a 25% discount. At ang resulta nito ay magkakaroon daw ng 24 billion peso loss. At yun ang rason kung bakit daw tinanggal si Piqui Lopez. Kaya nung nabasa ko to, I'm sure like you, nakita ko lahat ng mga terms na to at nagtaka ako, ano ba talaga tong poison pill na to? At kung mali ba si Piqui Lopez sa hindi niya pag-inform at consult sa kanyang mga pinsan dito sa issue na to? So unang-una, ano ba tong poison pill? In simple terms, ang poison pill ay isang defensive strategy kung saan papabagsakin ng kumpanya yung kanyang halaga para mawala na siya ng value para hindi na magandang bilhin ng mga ibang kumpanya na gustong maging may-ari ng kumpanyang to. Kaya tinignan ko tong issue with First Gen at Prime Infra at nagtaka ako bakit tinawag nila tong poison pill. Ang claim ng pamilya Lopez ay dahil naglagay daw si Piqui Lopez ng clause
kung saan hindi siya pwedeng tanggalin sa First Philippine Holdings at sa First Gen dito sa Prime Infra deal na ginawa nila. Na pag tinanggal siya, pwedeng i-buyback ng Prime Infra yung binenta nilang shares sa First Gen at a 25% discount. At dahil doon, hindi siya matatanggal sa posisyon sa First Gen. At nung narinig ko yun, na-realize ko, ibang-iba yun sa definition ng poison pill. At parang dramatic naman yung sinabing poison pill. Kasi pag tinignan mo dito sa First Gen at Prime Infra deal, ang nangyari is what we call a key man clause. O kaya COMC, which is a change of management clause. Ang ibig sabihin nito, pag nag-umpisa yung mga proyektong to up until 1 year after operations, hindi pwedeng tanggalin si Piqui Lopez sa management ng First Gen para manigurado na magiging successful itong proyektong to. At bakit nilagay itong clause nito? At sino ba naglagay nito? Ang nag-request nito ay Prime Infra. At ginawa nila to dahil mismo si Ricky Razon ay bago lang sa energy business. At kailangan niyang mas may experience magpatakbo ng proyektong to para masigurado na magiging successful siya. Kaya pumayag ang Prime Infra na bilhin sila ng First Gen. Tapos yung pangalawang poison pill ay galing naman daw sa BDO. Kasi ang BDO ay nagbigay ng standby credit para sa First Gen at sa Prime Infra, para sa proyektong to. At may nakalagay din doon na COMC o yung key man clause na hindi pwedeng tanggalin si Piqui Lopez at hindi siya pwedeng umalis during the time of the project and 1 year after the start of the operations. And again, BDO ang naglagay nito para manigurado sila na safe din yung papautang nila sa First Gen at Prime Infra. At para sa akin, reasonable to at hindi to poison pill. At para mas mabilis maintindihan ng lahat kung ano ba yung key man clause, parang ganito yan. Isipin mo na lang yung teleserye na Batang Quiapo. Dito may deal si Coco Martin with ABS-CBN. Ngayon sa deal na to, popondohan ng ABS-CBN ang production ng Batang Quiapo basta ando doon si Coco Martin. Imagine mo, sa gitna ng serye, biglang umalis si Coco Martin bilang direktor at bilang artista nun. Magiging successful pa ba yung Batang Quiapo? Hindi. Kaya sigurado ko may clause din sila na nakalagay doon na hindi pwedeng umalis si Coco Martin dito sa deal na to hanggang matapos yung teleserye. Yun lang yun. Tapos yung isang rason na binigay naman ng Lopez family ay bakit daw hindi sila in-inform at bakit hindi daw sila kinonsulta. Alalahanin natin that Lopez Inc. only owns 25% of First Gen. Piqui Lopez does not have to inform them of management decisions na tulad nito. As long as approved to ng board ng First Gen, that deal can push through. At isipin mo to, kung in-inform niya yung mga kamag-anak niya sa deals na to, bago magpirmahan ng contract, di ang ibig sabihin nun, in-inform niya yung 25% na shareholders lamang, hindi yung 75%. Eh di lalabas dito parang may insider information makukuha sila na pwedeng maging labag sa batas kasi pwedeng gamitin yung informasyon na yan para magkaroon ng insider trading. At walang nakalagay sa batas na kailangan ma-inform at makonsulta ang pamilya Lopez dito sa mga desisyon ng management at board ng First Gen. At pag tinignan mo lahat ng mga dokumento na sinubmit ng First Gen sa SEC at sa mga iba't iba pang mga regulatory bodies, nakalagay lahat ng mga impormasyon na to. At dahil sa pagboto ng 71% na tanggalin si Piqui Lopez bilang presidente, nag-file siya ng TRO sa Mandaluyong RTC at nakuha niya yung TRO. And the fact na nakakuha siya ng TRO says na baka may punto naman si Piqui Lopez at baka mali yung ginawa ng Lopez family sa kanya. At ngayon, umabot na tayo dito kung saan nga nagkaroon ng ceasefire. Kung saan yung majority bloc has withdrawn yung kanilang resolution removing Piqui Lopez as their president. At dahil dito, magkakaroon na naman ng oportunidad mag-usap yung mga pamilya Lopez at ayusin yung mga issue nila sa isa't isa. At mabuti naman na mag-uusap na ulit silang lahat. Dahil sa mga ganitong klaseng issue, hindi lang pamilya nila ang damay dito. Pati ang bansang Pilipinas ay damay dito. Dahil ang pinag-uusapan natin ay mga energy contracts na makakaapekto ng presyo ng kuryente sa buong Pilipinas. At ito ay makakaapekto sa buhay ng karamihan ng mga Pilipino. Kaya ngayon na nandito na tayo, ang tanong, yun ba talaga yung dahilan kung bakit tinanggal si Piqui Lopez bilang presidente? O kaya may iba pa bang dahilan? Kasi wag nating kakalimutan, nakasabay na itong issue na to with First Gen, meron ding nangyaring issue with ABS-CBN kung saan magkakaroon ng 2 billion peso bailout ang ABS-CBN galing sa Lopez Inc. At hindi sang-ayon si Piqui Lopez dito sa bailout plan na to.
Hindi kaya yun ang totoong rason kung bakit sinubukan nila tanggalin si Picky Lopez? At dahil dito, baka hindi pa tapos ang drama dito sa pamilya Lopez. Pero sa ngayon, kahit papano, mag-uusap na sila. At abangan na lang natin ang susunod na kabanata. Kayo, ano sa tingin nyo? Naliwanagan na ba kayo sa issue between Picky Lopez at yung kanyang mga pinsan? Ano sa tingin nyo ang nangyari? At sino sa tingin nyo ang tama at sino ang mali? Sulat nyo lahat sa comment section sa ibaba. At pag nagugustuhan mo yung mga ganitong klaseng videos, make sure to subscribe to my YouTube channel and consider becoming a paid member. Salamat sa inyo lahat. Ito si Kristan. Magkita tayo mula sa aking susunod na video.